Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoong Hesus sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa Josue, Kapitulo 24, talatang 14. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghanap buhay sa lansangan na sila ay iyong ingatan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, na sila ay makasumpong ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangunguna ni Josue na pumalit kay Moses, ang mga manlalakbay mula sa pagkaalipin ay nakarating at nakapanirahan na sa Kanaan, ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Ayon sa kwento ng pagsakop sa aklat ng Josue, hindi maging mahirap upang maangkin ang mga Hebreo ang lupain. Naging matagumpay sila sa pagpasok roon dahil sa pagsunod at pagtitiwala nila sa Diyos. Si Yahweh ang nakikipaglaban o gumawa ng paraan upang kanilang maangkin ang lupa. Siya ay itinuring na mandirigma at pambansang Diyos ng mga Hebreo. Ang iglesia ay naghangad ng makamit ang pagkakaisa at tunay na kapayapaan. Ang ating mga gawain sa iglesia ay naghahangad na makamit ang kapayapaan. Ang mga Pilipino ay patuloy na nakikiisa na maranasan ang tunay na pag-asa. Si Amos ang itinatayang kauna-unahang propeta na naitala ang kanyang buong pahayag sa Lumang Tipan. Ito ay naisulat noong ika-8 siglo. Nagpahayag siya noong nahati na ang Israel sa hilagang kaharian at timog na kaharian. Si Amos, bagamat tubong Juda o timog na kaharian, ay nagpapahayag sa Israel o hilagang kaharian. Ito ay naganap sa kadahilanang ang dalawang bansa ay nagkahiwalay lamang sa usaping politikal at pamahalaan. Ngunit iisa pa rin ang pananampalataya kay Yahweh. Iisa pa rin ang kanilang relihiyon. Kaya't maaring lumipat at magpahayag ang mga mamamayan sa kanilang kaharian. Nangibabaw pa rin dito ang pagkabahala at pagmamalasakit ng propeta sa bansa na nagbunsod sa kanya sa banal na pagkagalit. Nalalaman niya na nangangailangan na ang kanyang bayan ng kaligtasan at pagbabago. At ang Diyos na si Yahweh ay naglalayong sila'y tulungan. Sa likod ng mga pananakot at pagpipigil, hindi siya tumigil sa pagpapahayag alang-alang sa bayan. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kapansin-pansin ang kakaibang malasakit at pagbibigay pansin ni Hesus sa mga mahihirap. May malalang karamdaman
at itinakwil ng lipunan itong tinatawag nating social outcast. Si Jesus ay inilarawan dito na walang itinatangi, kundi mahalaga sa kanya na ang lahat ay makabahagi sa kanyang lipunan. Lalong-lalo na ang mga kapos sa kapalaran, ang mga maniningil ng buwis at mga kitungin ay kasama sa kanyang ministeryo na siyang dahilan upang tuligsain siya ng mga relihiyoso sa kanyang panahon. Siya ay itinuturing na kaibigan ng mga balo, publikano, lalaking mayaman at iba pa. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.